Boss Mark, mga DDS lang ang mahilig mag-fake news ng survey. Oo wala ho eh. Yan na lang po, hanggang dyan na lang po sila magaling eh. Mag-fake news ho. Ngayon mga kababayan, dakuan muna natin. Dakuin natin o puntahan natin yung tungkol ho sa flood control. Mukhang ito. Ano ba to? Pwede ko ba sabihin na nagtatago na yung mga dawit dito sa mga flood control na hindi mga tinapos, yung kapag ka nakakuha na ng pondo sa gobyerno, wala na. Tenga na yung mga trabaho. Sige nga, pakinggan natin itong balita na ito, mga boss. The flood control projects. Diskaya! No show. Nasaan na kaya sila? Yan pong Sara Diskaya, mga boss chief amo sir, kung hindi niyo po kilala, yan po ang nakalaban ni Vico Soto sa pagka-mayor doon po sa lungsod ng Pasig, mga bossing. At medyo nilampaso ni Vico Soto, mga kababayan. So ngayon, may mga press conference na ganyan, hindi inatina, no show, Diskaya, no show. Press conference daw ang Timothy. Buti, talo si Sara Diskaya. Pakinggan natin. Unti-unti nang lumilitaw ang mga umano'y palpak na flood control projects na na-corner ng pamilya Diskaya. Pero sa gitna ng kinakaharap na issue, no-show ito sa itinakdang press conference kaninang umaga. Yan ang agenda report ni Hannah T. live mula sa San Pedro, Laguna. Bakit kaya hindi nila kayang ipaliwanag? Yari. Hana, ilan ba ang mga proyekto dyan ang sinasabing gawa ng kumpanya ng pamilya Diskaya? Corina, dito pa lang sa may San Isidro River sa San Pedro, Laguna, 2 projects ang hawak ng St. Gerard Construction ayon sa LGU. Lakas talaga nila, 2, no? Kaya ang yaman nila, mga bossing, habang ini-interview mga kababayan, pinakita ang daming kotse, no? At ang dami, puro luxury. Yung isa dyan, tinipid daw sa materyales at itong pangalawa naman, hindi nakatulong sa pagtigil ng baha dito sa lugar. Ano yun, basta-basta na lang. Sige, gawa tayo ng flood control, ganito, ganyan, hindi na pinag-aralan, basta gawin mo. Wala daw hindi daw nakatulong, mga bossing. Ano, iisipin natin doon, di ba? Talo, Diskaya, mga gutom sa pera. Ang dapat sana'y simpleng repair lang ng dike sa Santo Niño, San Pedro, Laguna na uwing perwisyo para sa mga residente. Around 2022, may inagos umano na backhoe. Tumama sa dike at may nadamay na bahay. Yung backhoe nila. Ibig sabihin, nakatenga. Nandoon lang. Di ba? Pero kung tatapusin nila agad-agad, walang mangyayaring tenga-tenga. DDS, vlogger, watak-watak na, away-away sa humba. sabi ni Pablo Tisoy. Ang nakatakdang dapat umaksyon ang kontratistang St. Gerard Construction, isa sa mga kumpanya ng Diskaya family ng Pasig City. St. Gerard Construction. Dapat ayun lang i-repair nila. Ang nangyari, dahil sa tagal din siguro nila gumawa, nakatambay yung nila dyan, barge na may nakakargang backhoe, dumating si Bagyo, nakaharang yung mga equipment nila dyan. Dahil nakatenga raw ang barge at backhoe ng kumpanya, hindi naging free-flowing ang tubig. Oo nga naman, ano? Kumbaga, kung gano'n, yan, ang kitid-kitid mga kababayan, tapos nakatenga pa doon. Mas lalong hindi tuloy-tuloy ang tubig niyan. Magiging sagabalo. Taong 2023, nang sabayan na masamang Ang kitid lang Diba? Naiipit pa lalo yung tubig. panahon, gumuho raw ang porsyon ng pader sa likod ng water station kung saan nagtatrabaho si Michael. Sa kasamaan nun, kinakayod na pala yung ilalim ng lupa. Hanggang sa bumagsak na po yung... Sabi ni Ma'am Neng Gigi, dapat ang ipitin dyan yung mga senador na may pasimuno. Kung di dahil sa kanila, yung mga kontraktor na yan, walang mananakaw na pera ng bayan. Pader namin dyan, yung dike na... Ilan sa senador natin, may mga kaibigan mga kontraktor. Tapos meron pang sinasabi na sila ay nag-donate
para po doon sa kanilang kampanya noong 2022. Amin. Itinuro pa ng mga residente ang likod ng water station na sila na lang daw ang nag-ayos. Naghanda na rin daw sila ng sandbags sakaling may panibagong pagguho. Dapat daw, last year pa natapos ang construction ng kumpanya rito. Pero ang progreso ng proyekto, hindi pa ramdam ng mga residente. Bakit kaya ganun? Ano? So ibig sabihin hindi ho talaga bukal sa puso nila na matugunan yung problemang iyon. And tagal ang bagalo Ayan lang yung progress, pero dito sa amin wala pang progress. Kaya kami hanggang ngayon nangangamba pa rin pagka sana wala dumating na malakas na bagyo. Katunayan, Sabi ni Mario Ranza, tama ba yung pagkakabigkas ko? Malaki din kasi ang kupit ng mga senador niyan, tulad ni Jesus is Lord. Joel, nako, si Villanueva, malaki daw ang kupit, sabi ni Mario Ranza. halos umabot sa leeg ang baha ng tinamaan ng bagyo ang Santo Niño nitong mga nakaraang buwan. Yun, dumating yung St. Jeff. Wala din naman silang gagawa din eh. Oo. Nagbaon lang sila ng bakal yan na inaasahan namin na mauumpisa na yung riprap. Wala din. Until now. Mula 2022 hanggang 2025, nasa 31.6 billion worth 2022 hanggang 2025, no? Si Pangulong Bongbong Marcos na yan. 3 taon, 31.6 billion kabuuang halaga ng flood control project ng mga Diskaya. Ang laking pera niyan, ha? Tapos tenga yung iba? of flood control projects ang nasecure ng siyam na kumpanya na umano'y pagmamayari ng Diskaya family. Halos 6% ito ng lahat ng flood control contracts sa buong bansa. Kabilang sa mga ito ang Alpha and Omega na nakasungkit ng 7.5 billion worth of projects, St. Timothy na may 7.3 billion at Grabe, kasama siguro yan doon sa mga nabanggit ni Pangulong Bongbong Marcos na 15 na mga construction company na napupuntahan. Biruin mo, ilan doble-doble yung kanilang mga proyekto na nakukuha sa gobyerno. Tapos ang ending ho hindi tatapusin. Ang ending ho takatenga. Buti na lang may isumbong, buti na lang may isumbong mo kay Pangulo. Ayan, dami nang naglabasan, nakabulastugan nila. Hindi, tsaka, eto napansin ko kay Marcoleta. Meron daw investigasyon si Marcoleta. At sinasabi daw ni Marcoleta, mga kababayan, na uumpisahan sa Blue Ribbon Committee ang pag-iimbestiga sa mga flood control. Naku! Baka magtakipan lang kayo dyan, lalo't lalo na may nakikita ang taong bayan na may mga insertion na flood control diyan sa Senado, di ba? Wag na, nakikialam pa kayo. Ayan na ang Pangulo, nakita nyo, yung kilos ng ating Pangulo, rektahan na, talagang pinupuntahan na ho yung mga bayan na may sinasabing may mga flood control na nakatenga at yung mga bayan na magaganda yung flood control para may idea upang sa ganun, mai-apply doon sa ibang may mga gumagawa ng flood control. Ma'am Emeline De Castro, 7538. Salamat sa inyong super sticker. Sabi niya kanina, live po ba? Imagine niyo na lang po sa ko kayo na sa replay ko na lang po kayo na shout out. Salamat po, Ma'am Emeline De Castro. St. Gerard na may 2.3 billion. Ayon kay Pasig City Mayor Vico Soto, lahat ng ito kontrolado ng Diskaya family. Sinubukan kalabanin ni Sara Diskaya si Soto sa